Pamumuhunan sa stock market ng China, biglang lumagapak matapos manalo si Donald Trump sa naganap na US presidential election at ito ay bunsod ng mga pangako ni Trump bago pa ang eleksyon na dadagdagan pa nito ang mga taripa mula sa mga produkto ng China. If China or any other country makes us pay 100 or 200% tariff, we will make them pay a reciprocal tariff of 100 or 200% right back. Habang tumataas kasi ang mga taripa ng US sa produkto ng China, ay mas nagmamahal ang halaga nito, kung kaya't ang ilang consumer ng China mula sa US ay umaatras na lang o nagbabawas ng kanilang mga binibili mula sa China, na nagdudulot naman ng mas maliit na kita para sa mga negosyo mula sa kanila. Kaya naman nababahala ang maraming investors na madamay sila sa pagkalugi ng mga negosyo mula sa China. Kaya't ang marami sa kanila ay inilalabas na sa stock market ang kanilang mga pera. Gaya halimbawa sa mga pangunahing kumpanya sa e-commerce at teknolohiya mula sa China na nakalista sa mga merkado ng US tulad ng Alibaba, na bumaba ang stock ng hanggang 4.5%, habang ang stock naman ng JD.com ay bumagsak ng hanggang 7.7%. Ang Bilibili na bumaba ng hanggang 7.8%, at ang stock ng Baidu na bumaba naman ng hanggang 2.9%. Ilan lamang ito sa mga pinakamalalaking kumpanya sa China na nakaranas ng mabilis na pagbagsak ng stock matapos manalo si Donald Trump sa pagkapangulo ng Amerika, na nagiging klarong indikasyon na magkakaroon ng mas malaking problema ang China para sa kanilang ekonomiya. Lalo pa at ang China ay nahaharap sa apat na pangunahing issue na nakaaapekto sa paglago at pag-unlad nito, gaya ng problema nito sa sektor ng pabahay o real estate sa China. Ito ay matagal nang bumabagsak at hindi pa ito nakababangon ng maayos hanggang sa ngayon. Ikalawa, ang hindi paggastos ng mga mamimili sa kadahilan ng mas nagmamahal ang mga produkto at nagkakaroon ng kakulangan sa mga trabaho dahil sa pagsasara ng maraming kumpanya sa bansang ito. Ikatlo, ang problema sa pondo ng kanilang gobyerno, dahil habang bumabagsak ang kanilang ekonomiya ay mas lumiliit din ang mapagkukunan ng pondo ng pamahalaan nila, at dahil sa sunod-sunod na sakuna at mas pagbibigay ng prioridad sa modernisasyon ng sandatahan nila. Ikaapat, ang mahinang kalagayan ng pribadong sektor ng industriya sa China, kung saan ang mga negosyante sa China ay hindi gaanong umaasa sa pag-usbong ng ekonomiya dahil sa mga mahihirap na pulisiya ng gobyerno na ipinatupad sa mga nakaraang taon. Kaya naman kung mas palalalain pa ni Trump ang mga taripa ng produkto mula sa China, ay maaaring sa ikalawang termino ng panunungkulan ni Donald Trump ay mararanasan ng China ang pinakamasalimuot na ekonomiya na mararanasan nila, dahil sa kabila ng mga stimulus package o ayuda na inilabas ng China para bigyang buhay ang lumalagapak nilang ekonomiya, ay patuloy pa ring nag-i-exist ang kanilang mga problema at nadagdagan pa ang mga utang nila, habang paparating pa ang mabigat na taripang ipinangako ni Trump laban sa China. Bukod pa riyan, ang Mexico na ginagamit ng China na bagsakan ng kanilang mga produkto ay nakaplano na rin para sa sanctions at matataas na taripa, dahil ayon kay Trump ay nakalulusot ang produkto ng China sa mga taripa ng Estados Unidos, dahil sa Mexico nito pinadadaan ang kanilang mga produkto. Kaya naman ang napakalaking planta umano na ginagawa ng China sa Mexico ay papatawan din ni Donald Trump ng napakalaking taripa upang hindi natangkilikin pa ng Estados Unidos ang kanilang mga produkto. Remember, I'm going to put tariffs. This is a big thing. I'm putting tariffs on Mexico. If they don't straighten out this drug, it's their problem. They're coming through Mexico, and Mexico is accepting this fentanyl. And I'm putting tariffs on Mexico. Every damn thing that they sell into the United States is going to have like a 25% tariff. Ganito katindi ang plano ni Donald Trump laban sa mga Chino, at ayon pa kay Donald Trump, ang salitang tariff o taripa ang paborito niya ngayong salita sa diksyonaryo. To me, the most beautiful word in the dictionary is tariff, and it's my favorite word. It needs a public relations firm. Dahil ang taripa ay maituturing na din ngayong isa sa pinakamalakas na sandata ng US
kung saan sa kasaysayan ng US, ang petrodollar at ang sanctions ay maihahalin tulad sa taripa na pinasimulan ni Donald Trump noon laban sa China, kung saan ay nakokontrol ni Trump ang Amerika na bawasan ang pagtangkilik sa mga produkto ng China. Kaya't bilang ekonomista ay naniniwala si Donald Trump na kaya niyang pasunurin ang China sa pamamagitan ng pag-atake nito sa kanilang ekonomiya. Kaya naman kahit pa ang mga eksperto at ang ilang pinakamatalinong investors sa buong mundo ay naniniwalang kayang pabagsakin ni Donald Trump ang ekonomiya ng komunistang partido, kung kaya't matapos ang kanyang pagkapanalo ay mabilis bumagsak ang stock market ng mga ito. May ilang nagsasabi na wala naman umanong nagawa laban sa China ang trade war na inilunsad noon ni Trump laban sa kanila. Subalit kung babalikan natin ang mga panahon ng unang termino ni Donald Trump, ay mapagtatanto natin na ito ang panahon kung saan ay namamayagpag ang China sa tinatawag na words of war, kung saan dahil sa pagiging agresibo ng administrasyong Trump sa pakikipagkompetensya sa ekonomiya ng China noong panahong ito, ay nangibabaw ang pagkabahala noon ng mas maraming bansa sa mundo at iniisip na lumilikha lamang ng gulo ang mga Amerikano, kung kaya't mas nangibabaw noon ang simpatya ng mas maraming tao sa mga Chino, gaya halimbawa sa Pilipinas na noon ay mas pumabor sa mga Chino, kung kaya't sa kabila ng panggigipit ni Donald Trump noon sa ekonomiya ng China ay nagpatuloy ang paglago ng ekonomiya nila sa ilang mga bansa gaya ng Pilipinas, kung saan ay mas maraming kalakal noon ang iniaangkat ng Pilipinas mula sa China at mas maraming Chinese nationals din noon ang nabigyan ng trabaho sa Pilipinas sa ilalim ng Build program ng dating Pangulo, at mas napalakas pa noon ng China ang kanilang posisyon sa West Philippine Sea, kung saan ay sila na lamang halos ang nakikinabang sa mga yamang dagat na dapat ay para sa Pilipinas. Kaya naman masasabi talaga nating hindi umepekto noon para sa Pilipinas ang isinagawang trade war ni Donald Trump laban sa China. Subalit sa panahong ito na muling nanalo bilang Pangulo si Trump at mas lumawak na ang kaalaman ng mga tao sa panganib na dala ng komunistang partido, ay malinaw para sa mga eksperto na mas magiging epektibo pa ang trade war ngayon na ilulunsad ni Donald Trump laban sa pamahalaan ng komunistang partido. At para sa kaalaman ng lahat, bagamat mukhang makasarili si Donald Trump dahil sa kanyang America First na polisiya, ay mayroon din naman itong pakinabang para sa maraming bansa sa mundo, kabilang na ang Pilipinas. Ang polisiya kasing ito ni Donald Trump ay naglalarawan na saan man dako ng mundo ay palagi niyang uunahin na isulong ang interes ng mga Amerikano, at sa pamamagitan nito ay magagawa niyang pang-ibabawan ng anumang bansa sa mundo. Kaya't kung mapang-iibabawan ito ang mga Chino, ay malinaw na magagawa ng US na pigilan rin ang pagpapalawak ng impluwensya at teritoryo ng mga ito, dahil ito ay kasali sa interes ng mga Amerikano. Dahil kung malalamangan sila ng China, ay mabibigo ang kanyang polisiya na Save America, kaya't hindi kailangang ilahad ni Trump na ipagtatanggol niya ang sinumang bansa sa mundo, dahil ang pulisiyang Save America at America First nito ay naglalarawan na ng kapayapaan para sa buong mundo, dahil kung walang bansa na tatayong leader sa mundong ito ay magpapatuloy lamang ang mga kaguluhan dahil walang sinusunod ang bawat pamahalaan sa mundo.